Hinahasa ang kasanayan at kaalaman ng mga kabataan para sa climate justice at community resilience. Resilience Builders Kit, ipinakilala sa mga kabataan sa Baguio City. Magbabalita, CPIA-ISU intern Rench Garcia. Sa gitna ng lumalalang epekto ng climate change sa iba't ibang bahagi ng bansa, patuloy na pinalalakas ang partisipasyon ng mga kabataan sa pagsusulong ng climate justice at community resilience. Bilang tugon dito, nagsagawa ang Komunidad Initiative katuwang ang Siglat o Synergize Innovation and Gravitate Leadership Towards Adaptive Technologies at Baguio Youth Innovation Hub ng Resilience Builders Gamified Climate Justice Education Workshop dito sa Baguio Convention and Cultural Center. Ikaw ba ay kabilang sa henerasyong haharap sa pinakamalaking hamon dulot ng climate change? Handa ka bang maging bahagi ng mga solusyong nagtataguyod ng mas ligtas at mas matatag na kinabukasan? Ito ang mga tanong na naging sentro ng pagtitipon ng mga kabataan at youth leaders na lumahok sa workshop nitong Hunyo 16. Sa buong araw ng pagsasanay, nakibahagi ang mga kalahok sa iba't ibang laro, talakayan at hands-on activities na nagbigay sa kanila ng mas malalim na pag-unawa sa epekto ng pagbabago ng klima at sa kahalagahan ng pagkakaroon ng mga solusyon para sa mga komunidad na higit na naapektuhan nito. We're collaborating with Siglat, Baguio Youth Innovation Hub, for the Resilience Builders Workshop. So Resilience Builders, on the deeper side of it is a climate justice education toolkit. Now we understand that climate action and disaster resilience is important, but more importantly, climate justice advocacy as well. Sa pamamagitan ng Resilience Builders Toolkit, natututunan ng mga kalahok ang iba't ibang konsepto at estratehiya na maaari nilang gamitin sa pagpapalaganap ng kamalayan at edukasyon tungkol sa climate justice sa kanilang mga komunidad. Layunin nito na makapagsanay ng master trainers na magsisilbing tagapagtaguyod at tagapagsanay ng iba pang kabataan na upang mas mapalawak pa ang kaalaman at pakikilahok ng publiko sa mga usaping pangkalikasan. As you know, there are development, rapid urbanization across the country, and climate justice has to be embedded in the society, in the mindset of young people as well, and for them to be at the forefront of climate justice movement. We developed a gamified toolkit. So each and everyone, young master trainer or youth, mga kabataan, they can go to their respective community, they can play the game, and be able to facilitate the own session. Patuloy namang hinihikayat ng mga organizer ang mas maraming kabataan na makilahok sa mga programang nagtataguyod ng climate justice at sustainability upang makatulong sa pagbuo ng mas matatag at mas handang mga komunidad sa harap ng mga hamong dulot ng pagbabago ng klima. So itong buong activity or workshop, nagsistart siya mula sa ano yung climate change, ano yung pwedeng gawin. So para at least isa-isa yung mga communities, mga kapital, pwede naisipan yung pwede nilang magawa. Then yung next part po ng session namin ay paano namin nabuo yung isang gamified way para mas lalo pa natin palalimin ano yung kaalaman natin sa climate change. At the same time, isa rin siyang way para kahit sa mga bata, kahit 7 years old, ma-engage sila at maging aware talaga sa dito. Kasi, ayan, like I said, hindi siya isang issue na matitigilan. Kahit siguro matanda na tayo, mga apo natin, mararanasan pa rin. So dapat ngayon, sinisimulan na natin siya. Nagbigay naman ng refleksyon ang mga youth advocates tungkol sa kanilang mga natutunan sa workshop kung saan mas naunawaan nila ang kahalagahan ng climate justice at ang mahalagang papel ng kabataan sa pagsusulong ng mga solusyong pangkalikasan sa kanilang mga komunidad. So I've joined the workshop because, well, first of all, this is a collaboration with Komunidad. And in terms of our advocacies kasi is aligned siya. So initially when we started engaging with one of their members, we found it na talagang it's aligned on our objectives. First of all, of course, we are youth-centric din si Siglat and same thing with them. At the same time is we want to educate students when it comes to this one. For this kinds of workshop, probably for the youth, I want to share na hopefully we could maximize this kind of opportunities na binibigay sa atin. Of course, this is also a grant din na galing din sa from a international organization then to them. So kumbaga, we want our youth then to be educated on these things kasi kumbaga our youth
are the leaders of today and tomorrow. Isa sa mga, siguro ilan sa mga natutunan ko sa workshop na ito ay yung role ng kabataan sa pag-create ng better future not only for Baguio City but also the entire world pagdating sa ating climate. No, matagal na issue na lagi na lang natin narinig ang global warming, and at the same time na ating environment nga ay unti-unting nasisira. But then of course, tayo, quote-unquote, bilang people of the future, lagi na lang kabataan ng pag-asa ng kinabukasan. But also we have to remember that we are also the present or the people of the present. Ayan. So natutunan din namin doon na when it comes to creating solutions pagdating sa climate action, ito din ay pwede natin itong ma-achieve by working together. Nasa 20 kabataan ang nakibahagi sa aktibidad na inaasahang tutulong sa pagbuo ng mas matatag at handang mga komunidad. Sa pamamagitan ng mga programang tulad nito, ipinakikita na ang mga kabataan ay hindi lamang mga tagamasid sa mga usaping pangkapaligiran, kundi mahalagang bahagi ng mga solusyon tungo sa pagbuo ng mas matatag at mas handang mga komunidad sa harap ng mga hamon ng nagbabagong klima. Mula rito sa Baguio City, ako po si PIA ISU intern Rench Garcia para sa PIA News, Cordillera.